Ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kahapon, ating napakinggan sa Ebanghelyo ang salaysay ng pagdadalaw ng Anghel Gabriel sa Mahal na Birhen. Iyon ang unang misteryo ng tuwa kapag ipinagdarasal ang Santo Rosario. Sa araw na ito, nagpapatuloy tayo sa ating pagninilay sa Ebanghelyo ni San Lucas bilang naghahanda sa nalalapit na kapanganakan ni Jesus. At ang salaysay ng Ebanghelyo na ating pagninilayan, ang ikalawang misteryo ng tuwa, the visitation of the Blessed Mother to her cousin Elizabeth. Ang pagdadalaw naman ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Katulad ng ating pagninilay kahapon, nabanggit ko sa inyo na ang tao nakikilala una sa mismong salita at gawa na taglay niya, at ikalawa sa pamamagitan ng ibang tao na nagsasabi tungkol sa kanya. Kaya nga gamitin natin ang kaalaman na iyan para mapagnilayan ng Ebanghelyo at makilala ng lubusan ang Mahal na Birhen. Sinabi ng salaysay ngayon na matapos malaman ni Maria na ang kanyang pinsang si Elizabeth ay nagdadalang tao, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Dito pa lamang makakapulot na kaagad tayo ng unang aral. Ito ay ang pagtatalikod at ang paglilingkod. Pagtatalikod at paglilingkod, magkasabayan. Bakit kamo? Dahil alalahanin ninyo na katulad ni Elizabeth, si Maria ay 2 buwan nang nagdadalang tao. Subalit baka man siya ay nagdadalang tao, hindi niya inalintana ang paglalakbay na kanyang gagawin. Para sa atin, parang napakadaling pakinggan. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pero sa isang mapagsuri, una aalamin mo saan galing si Maria at saan naman ang kaburulan ng Judea. Kung mahilig kang gumamit ng Google Map, ilagay mo lang doon, Nazareth. Tapos ilagay mo, Judea. Ilalabas na ng Google Map. Gaano kalayo iyon? Sa pagtatantya, naroon sa 140 to 160 kilometers. Wow! Ganong kalayo? Opo. Hindi lang yung paglalakbay mula sa Champaka papuntang Tenemen. Yun ay paglalakbay ng mahaba
ng matagal at bulubundukin. Kaya nga, nitong mga nakaraang 2 taon, tayo po'y pinagpala na maanyayahan maging pilgrim chaplain sa Holy Land. May ilan dito sa parokya na kapag nakarating, doon nila nasaksihan na ganun pala kalayo. Mamumulat ka sa hirap na pagdaraanan ng mahal na Birhen sa paglalakbay. Pero hindi niya inalintana ang gagawin niyang paglalakbay, makapunta lamang kay Elizabeth para makapaglingkod dahil alam niya na ito'y nagdadalang tao. Kaya yun ang unang aral. Pagtalikod sa sarili at paglilingkod sa iba. Ikalawang aral na ipinababatid sa atin. Nang marinig pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, makikilala mo ang isang tao kung paano siya ipinakikilala ng iba." Pinapakilala sa atin ngayon ang mahal na Birhen bilang pinagpala sa babaeng lahat. At ang katangian na iyan na ikalawang aral na napulot nating pinagpala ay may kaugnayan rin sa ebanghelyong ating napakinggan nang dinalaw ng Anghel Gabriel ang mahal na Birhen. Naalala nyo ang bati ng mahal na ng Anghel Gabriel sa kanya? "Hail, full of grace, the Lord is with you." Pinagpapala si Maria dahil siya'y napupuno ng grasya. Hindi lamang yun. Narinig natin na sa pagdalaw rin ng Anghel Gabriel, ipinahayag ni Gabriel ang mensahe na siya ay hinirang ng Diyos para maging ina ng manunubos. Kaya sa 3 pagpapakilala na ito, una ni Elizabeth sa pagsasabing bukod kang pinagpala, ikalawa mula kay Gabriel nang binati si Mariang napupuno ng grasya, at ikatlo nang sinabi ni Gabriel siya'y hinirang ng Diyos para maging ina ng manunubos. Ito ang ipinababatid sa atin na ikalawang katangian ni Maria, ang pinagpala. Ikatlong katangian, mauunawaan lamang natin ito sa buong pagninilay ng pangyayari ngayon. Bakit nga ba naroon ang mahal na Birhen kay Elizabeth? Para maglingkod? Yun lang nga ba ang dahilan? Dahil kung tutuusin, may mas malalim pang dahilan ba't naroon ang mahal na Birhen. At yun ay walang iba kung hindi sinasagisag ng kanyang ikatlong katangian. Ito'y walang iba kung hindi ang pagdadala. Pagdadala ng ano? Hindi lamang ng kasiyahan, bagaman narinig natin na nagalak
si Elizabeth. Hindi lamang nagalak si Elizabeth dahil nakita si Maria. Nagalak si Elizabeth dahil alam niya na nasa sinapupunan ni Maria ang kanyang Panginoon. Kaya nga ganun na lamang ang sabi ni Elizabeth, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Dahil si Maria ay tagapagdala kay Jesus upang ilapit sa iba. Tatlong aral at katangian ang mapupulot natin mula sa mahal na Birhen. Pagtalikod at paglilingkod, pinagpala at pagdadala. Bakit napakahalaga ng tatlong katangian na iyan? Hindi lamang sa mahal na Birhen, kundi para sa atin din lahat. Dahil kung tutuusin, alalahanin nyo, lahat tayo bilang mga binyagan ay anak ng Diyos. At bilang mga nananampalataya kay Jesus, at yamang si Jesus sinabi at ipinagkatiwala si Maria bilang ating ina, hindi lamang tayo anak ng Diyos, tayo rin ay anak ni Maria. At bilang anak ni Maria, may tungkulin tayo na sundan ang kanyang yapak, na sundan ang kanyang mga mabubuting katangian. Tanong, ikaw ba na anak ni Maria ay handang sundan ang yapak ng iyong ina? Kung ang sagot mo ay oo, itong susunod na katanungan. Handa ka bang talikuran ng sarili para paglingkuran ng iba? Handa ka bang mamuhay na pinagpala? Handa ka bang dalhin si Jesus para sa kapwa? Kung ang sagot mo sa tatlong katanungan na iyan ay oo, ngayon ituturo ko sa iyo o sa inyo paano gagawin ang pagsunod sa yapak ni Maria. Unahin natin ang pinagpala. Wala naman sigurong nandito na nagsisimba ay ayaw na siya'y pagpalain. Di po ba? Nais nga nating makumpleto ang 9 na araw para makatanggap ng pagpapala ng Diyos. Pero nakakaligtaan ng marami na ang pagpapala ng Diyos hindi papa sa atin kung tayo ay may bahid ng kasalanan. Kaya ang binibigay na hamon sa atin, nais mong pagpalain, linisin mo muna ang kasalanang meron ka. Kaya hinahamon tayo, ngayong ika-6 na araw, pahalagahan mo ang sakramento ng kumpisal. Kung pinapahalagahan mo ito, lalapit at lalapit ka sa sakramento ng kumpisal ng palagian. Kaya maganda itanong sa ating sarili, kailan nga ba ako huling ng kumpisal? Nung nakaraang kumpisalang bayan? Nung 2 taon na nakakaraan? Nakakalungkot mang isipin, pero itong katotohanan, marami sa ating Kristiyanong Katoliko minamaliit ang sakramento ng kumpisal. Pero aalalahanin nyo na ang sakramento ng kumpisal
unang-una ang nagdudulot sa tao upang ang pagpapala ng Diyos mapakinabangan niya. Parang ganito lang yan. Suriin natin, magbibigay ako ng halimbawa. Meron kang isang baso. Ang basong ito may lamang kalahating tubig. Gusto mong inumin. Nagkataon na ang basong ito na may kalahating tubig, nahulugan ng tinta na itim. Isang patak lang ng tintang itim. Ano nangyari sa tubig na gusto mong inumin? Malinis o marumi? Marumi. Ngayon, gusto mo siyang dagdagan. Nang dinagdagan mo, nanatili bang malinis ang tubig? Hindi. Ganon din ang kalagayan ng kaluluwa ng isang tao. Ang isang tao, kapag nasa kasalanan o estado ng kasalanan, kahit magdasal ka, kahit magnubina ka, kahit naubos mo ang 9 na araw ng Misa de Gallo, pero hindi ka nangungumpisal, mananatiling ang pagpapala wala. Dahil sa ating pananampalataya, ang biyaya, ang grasya, ang pagpapala ng Diyos, gagalaw lamang kung malinis ang ating kalooban. Babalikan ko ang baso. Yung tubig na iyon na kalahati na may marumi, gusto mong mainom, anong gagawin mo? Ibuhos mo, itapon mo ang tubig na iyon, linisin mo ang baso, lagyan mo ng panibagong tubig na malinis, yun ay malinis na maaari mong inumin. Yun ang kalagayan ng kaluluwa kapag dumaraan sa sakramento ng kumpisal. At yun ang tunay na pagpapala. Ikalawa, pagtatalikod at paglilingkod. Mga kapatid, maiisip lamang natin magtalikod at maglingkod sa iba kung hindi tayo makasarili. Pero habang ang ating pag-iisip, ang ating kalooban, iniisip kung anong mapapala natin at hindi ang mapapala ng kapwa, mananatili tayong makasarili at hindi tunay na paglilingkod. Kaya nga kung tayo'y tinawag maglingkod, sa simbahan man, sa pamahalaan man, o sa iba't ibang institusyon ng lipunan, tiyakin mo na nandoon ka hindi sa sahod na makukuha mo, hindi sa benepisyong makukuha mo, hindi sa titulo at pribilehiyo, kung hindi sa espiritu ng paglilingkod at kapakanan ng iba. Dahil alalahanin mo, kapag ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng biyaya na makapaglingkod sa kapwa, balang araw pananagutan mo ang biyayang iyan na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Ikatlo, pagdadala. Tayo bilang mga Kristiyano, nung tinanggap natin ang sakramento ng binyag, bahagi sa ating tungkulin na maging tagadala kay Jesus sa kapwa. Pero kung pagninilayan natin ang ating sarili, bihira natin nagagampanan ito. Bakit? Dahil imbis na idalhin si Jesus para sa kapwa, ang dinadala natin ay ang ating sarili.
Gusto nyo ng patunay? Tingnan yung mga lingkod bayan. Di nila pera, pero pang makapagpagawa ng project, kala mo sila nagbayad. Tamaan, huwag magagalit. Magmula sa waiting shed hanggang sa malalaking highway, proyekto raw ng mga inihalal sa lipunan. Huwag po tayong magpapaloko. Pera ninyo iyan. Ang bawat nagbabayad sa inyo ng buwis, pera nyo yun. Hindi ng presidente, hindi ng senador, hindi ng gobernador, hindi ng mayor, ni hindi kay kapitan. Kaya minsan nakakalungkot sa taong bayan na para bang tayo pang kawawa, na ikaw lamang ang naghalal sa taong iyan. Mga kapatid, minumulat ko ang inyong kaisipan sa kadahilanan habang tayo nagpapaalipin sa mga lingkod bayan na ito. Ang mukha ng pamamahala sa Pilipinas, tayo ang palaging kawawa. Tingnan niyo yung ibang bansa. Bakit sila maunlad? Dahil ang kanilang mga hinirang nila para maglingkod. Pag ayaw nila, tanggal yan. Sa Pilipinas, ikaw na humahalal, nahalal mo ang taong iyan, susunod na araw, luluhod ka sa kanya. Ikaw ang may kapangyarihan. Pero bakit nangyayari iyan? Dahil ang totoo, na nasanay tayo sa kaibigan system, sa palakasan system. Kaya ang mukha ng ating pamamahala ay hinding-hindi magbabago. Kaya sa paglilingkod, kung bukas talagang puso mo, ang dala dapat natin ay ang larawan ni Kristo, hindi ang sarili. Mga kapatid, mamulat tayo bilang naghahanda sa pagparito ng Panginoon. Sa pamagitan ng mga aral na ito na ating napulot, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga nakaraang araw na binahagi ko sa inyo at sa natitira pang 3 araw, naway ang mga aral na ito na iniiwan ko, hindi lamang manatili sa loob at labas ng simbahang ito. Nasasabihin nyo, ang gandang pakinggan, Father, so inspiring. A message that is so inspiring, yet cannot change the way of your life, yet cannot change your life itself is useless. Ang aral na napupulot natin, sana magdulot ng pagbabago sa ating sarili. At doon lamang natin matitiyak na sumusunod tayo sa yapak ng mga banal, sa yapak ng mahal na Birhen, upang maging tunay na anak ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.